ito yung wire sa B-, dito ko ikinabit sa negative side sa battery. Kasama na yung negative wire sa BMS. Ang pangalawang wire na kinabit ko, dito ko hininang sa gitna, sa positive at negative. Magandang araw mga kasolar, mga ka-DIYer, lalo na sa ating mga subscribers. Dito sa ating mesa mayroong heatsink tube at mayroon tayong apat na 32650 at isang battery case na dito natin ilagay pag natapos na itong na-assemble ang battery na 12 volt para sa ating motorcycle. At mayroon din itong screw at saka mga nickel strip para doon natin ikabit sa ating battery. At isang 1.2 amps na balancer ilagay natin sa ating battery. In-order ko to galing Shopee. Lahat ng kagamitan natin ay galing sa Shopee. Siguro napapansin niyo kung bakit yung empty case sa ating battery mayroon ng sticker o pangalan. Meron na akong binuo dati, kaso nasira yung battery na ang aking ginagamit na 32650 din. Nasira yung regulator ng motor kaya nasira din ang battery. Walang BMS na ginamit ko noon, balancer lang, kaya nung nasira na yung regulator ng motor, syempre masisira din ang battery. Kahit anong klase ng battery, once na masira na yung regulator ng motor, wala nang mag-control ng charging, talagang mag-overcharge na yung battery. Pero kung meron siyang BMS, pag nasira na yung regulator ay hindi masisira yung battery. Pag na-sense na ng BMS na nag-overcharge, mag-auto-protect ang BMS. I-cut off niya ang charging para hindi mag-overcharge yung battery. I-test muna natin ito isa-isa, ang battery, kung meron bang bumaba na voltahe. Merong isang battery na 3.283. Okay lang siyang gamitin kasi nga millivolts lang ang difference. Ito na, nailagay na ang nickel strip at saka mga screw. At nilagyan natin ng balancer. Ang isusunod natin ikabit itong positive side sa balancer sa ating battery. At saka mamaya itong negative side ng balancer doon sa negative side sa battery. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko nilagay yung mga wire ng balancer. Mamaya i-explain ko sa inyo, ipakita ko sa inyo isunod-sunod kung paano ang pagkabit ng mga wire sa balancer sa ating battery. Pagkatapos natin na ilagay yung balancer, kailangan i-tester kung tama ang pagkabit ng wire sa ating battery. Dito sa black wire, dito mo itusok yung black pin ng ating tester. Tapos yung red pin, isunod-sunod lang. Yung black pin naka-steady sa black wire ng balancer. Ito yung unang test, 3.3 volt. Next is 6.6 volt, sunod 9.8 volt, 12.1 volt, panghuli 13.2 volt. Siguro nagtataka kayo kung bakit unang string 3.3, kasi yung black pin ng tester naka-steady siya kaya nag-plus ang kanyang volt. Imbes na ang susunod na string ay 3.2 ay 06.6 volt, 9.8 volt, 12.1 volt at ang panghuli 13.2 volt. At ito siya ngayon, binalutan natin ng heatsink tape. Hindi natin ginamit yung shrinkable tube.
Nilagyan ko po ito ng BMS kasi yung una nating nilagay na balancer hindi gumana. Kaya BMS ang nilagay natin. 50 amps ang discharge current at 25 amps naman ang charge current. Ang connection sa BMS ay parehas lang ng connection sa balancer. Ito yung dulo ng balancer. Pag dumating na yung order ko na balancer, dito ko rin siya isalpak. Ito yung B negative ng BMS. Dito ko ikinabit sa negative side sa battery. Ito ng P minus ay para dito sa negative side sa load. Para kumapit siya ng gusto, ating ihinang, hindi siya matanggal. Dito naman, kailangan lagyan natin ulit ng heatsink tape para yung BMS hindi siya gagalaw. Para hindi bumukas yung takip, dito sa gilid, lagyan nyo ng glue. Kahit anong pandikit ay pwede para hindi lang siya bumukas yung takip. Ito yung wire sa B-. Dito ko ikinabit sa negative side sa battery. Kasama na yung negative wire sa BMS. Ang pangalawang wire na kinabit ko, dito ko hininang sa gitna, sa positive at negative. Para hindi kayo malilito, yung unang wire na negative, ang second wire naman ay positive sa likod ng battery. At dito natin kinabit. Napakadali ang pagkabit ng mga wire. Tingnan nyo na lang ang diagram. Ang pangatlong wire dito sa may positive, dito natin i-connect yung pangatlong wire at dito rin natin ihinang. Ang pang-apat na wire dito din ikabit sa gitna. Ang panglimang wire ay dito din nakasama sa positive side sa battery. Mas maganda na ang battery na mayroong BMS kahit walang balancer. Para lang sa akin, mas importante na merong BMS tulad ng nangyari sa una kong assemble na battery. Nasira yung regulator ng motor at nasira din ang battery kasi nga walang BMS, balancer lang. Pero kung gusto nyong lagyan ng balancer, mas maganda pag nagsama yung dalawa. At ito na, pinapakabit na natin ang ating LiFePO4 battery para sa ating motorcycle. Wala akong glue, kaya ang inilagay natin para hindi mabukas yung takip, electrical tape. Halimbawa, pag walang output itong battery, ibig sabihin natutulog yung BMS. At para magising yung BMS, kailangan i-short yung P- at saka yung B-. 2 to 3 seconds. Pag mag-short kayo ng BMS,
i-jumper nyo lang yung P- at saka yung B- para magising. I-test natin, isaksak yung susi. Ayan, umilaw siya. Pati dalawang signal light, umilaw din. Successful ang ating pagkabit sa LiFePO4 battery. Kung ako ang inyong tatanungin kung alin ang maganda, yung LiFePO4 battery or itong lead acid, parehas silang maganda. Pero mas maganda ang LiFePO4 battery na 32650 kasi mataas ang kanyang depth of discharge, 80%. Samantala itong lead acid ay nasa 50% ang kanyang depth of discharge. Mas mababa siya compare sa LiFePO4 battery. Mas mabigat itong lead acid compare sa LiFePO4 battery na magaan lang. At hanggang dito na lang mga kasolar, mga ka-DIYer, at sa aking mga subscribers, sana meron kayong natutunan at nasundan ninyo ang ating video. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na. Salamat!